Ano po ba ang pagkakaiba ng proseso at saka perception? Pinaliwanag po ito ni Congresswoman, Luistro na parang sinasabi niya ang dami ng perception about sa ginagawa nila dito sa impeachment, proceedings. Miski yoong kampo ni, Vice President Sara Duterte, ang dami po nilang mga sinasabi pa-social media. Ang laging sinasabi at paliwanag ni Congresswoman Luistro kahit sa mga interview niya is this, kung matapang ang kampo ng mga Duterte na magsalita pabulaanan o batikusin ang proseso ng Committee on Justice sa impeachment proceeding na ito, bakit hindi sila matapang harapin sila ah, sa tamang, lugar, 'di ba? Sa tamang proseso. Yun din yung tanong ko, from the very start. Yes, I am pro-government vlogger, pero I want it to be fair naman sa mga listeners natin na naitanong ba natin ito kahit papaano naman ano, kahit naman pro Duterte kayo, naitanong niyo ba kung bakit hindi sila nagpapakita doon sa tamang venue for them to raise their concern or their issues? Bakit laging representative yung mga attorney? Alam naman natin, attorneys na nag-represent kay VP Sara, they only have a limit of what they can say. It's only the Vice President can answer questions na siya at siya lang ang pwedeng makasagot. Meron din po mga question na bakit daw po pagka nagkakaroon ng mga testimony sa proseso na ito, kailangan manumpa. Bakit po? Tatandaan po natin, kapag ang isang bagay na sinabi mo na kapagka ito ay pinatotohanan mong ito ay totoo, ito ay nakita mo, ito ay mga totoong ebidensya, kailangan panumpaan mo 'to para magkaroon ito ng authenticity at para ito'y magamit sa proceeding sa isang trial. Tulad nito, impeachment trial. Lumalabas lang din po dito na kaya mong tayuan yung mga ebidensya na iyong nilalahad kapag dating sa trial. Kaya po kailangan panumpaan ito at dito natin makikita kung totoo ba yung mga sinasabi nila. And kapag hindi ito totoo, dito na po pwede sila masampahan ng perjury, 'di ba? Pagsisinungaling. Um, Ano ang nakikita natin na nagiging issue dito sa mga maling naratibo ng media o ng social media o yung mga vloggers dito sa proseso na 'to? Habang binabanatan, binabatikos natin yung mga proseso na ito, lumilihis tayo sa tamang proseso ng accountability at ano yung mandato ng Kamara under the Constitution pagdating dito sa issue na ito, 'di ba? Lumilihis tayo sa ganoong thinking, eh. Nawawala tayo sa tamang posisyon. Tandaan po natin, hindi lang ito usapang politika. Ito po'y usapang konstitusyon. Trabaho po under the Constitution ng, Committee on Justice at ng Kamara na constitutional change, 'di ba, or CHA-CHA. Pero unfair para sa akin, ito yung nakikita ko, it's unfair for the people who's, doing this proceeding na sila ay binabatikos na, yung ginagawa naman nila, trabaho naman talaga under the Constitution. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.